oras, yung pagbibigay po namin ng mensahe sa oras po na ito. Hindi man po ito patungkol sa relihiyon mga minamahal dahil wala pong relihiyon ang siyang mapagliligtas po sa atin. Tanging si Kristo lamang po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Bago po ako mag-umpisa po sa pag-share po ng salita po ng Diyos, ay meron po munang mag-aawit po sa gabi pong ito. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa mensahe po ng awitin, sa pamagitan po ng kanyang awitin mga minamahal na maunawaan po natin na ngayon po ang kaligtasan ng bawat isa po sa atin. Maganda po ang mensahe na pinapahiwatig po ng awitin mga minamahal na walang ibang paraan tungo po sa kaligtasan, kundi sa pamagitan lamang po ng ating panampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, hindi po relihiyon ang siyang makapagdadala po sa atin sa pagtungo po sa langit. Hindi po ang mabubuting gawa po natin. Hindi po ang kayamanan mga minamahal. Yan po ang sabi ng awitin mga minamahal, ang tanging daan lamang po, walang iba kundi sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po ako narito, nakita-kita po tayo po sa pagkakataon po ito. Sana ho, nakita-kita sana ho tayo sa hindi sana ganitong sitwasyon. Na sana kita-kita sana tayo na masaya, hindi pinagtagpo tayo ng tadhana dahil sa namatay po ang ating lola po na si Mama Iding. Pero ito po ang kamatayan po ni Lola Iding ay naging magandang paraan din po na magsama-sama po tayo na maibahagi po namin yung kaligtasan na tanggap namin po sa Panginoong Jesucristo. Dahil tang salita lamang po ni Kristo ang siyang nagbago po sa buhay po namin. Nais po namin ibahagi kung paano po ang bawat isa po sa amin na tunay po kaming binago po ng Panginoon. Dahil alam natin mga minamahal, darating tayo ng kamatayan. Walang makapagsasabi. Tiyak ba natin ang buhay na walang hanggan pag tayo darating ng kamatayan? Sino ba magpagsasabi dito na pag siya'y namatay, sa langit ba talaga tutungo ang iyong kaluluwa? Wala magpagsasabi mga minamahal, alam bakit? Dahil po tayo ay makasalanan. Una ang dahilan kaya ang tao po ay hindi nakakatiyak ng buhay na pagtungo sa buhay na walang hanggan. Dahil po ang dahilan, ang umahadlang po sa atin ay ang kasalanan. Ang sabi nga po sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalahatian ng Diyos. Mga minamahal, ang kasalanan ang naghadlang sa tao at sa Diyos, kaya ang tao po ay hindi nakakatiyak ng pagtungo sa langit. Kaya nga po sa kasalanan, ang tao talaga po simula sa pool mga minamahal dahil kay Eva at Adam mga minamahal, kaya ang tao po, tayo lahat ay nagkasala. Dahil sa isang tao, si Eva at si Adam po, doon po nag-ugat ang kasalanan. Nung nilikha ng Diyos ang tao mga minamahal, mayroon pang malayang ugnayan po. Ngunit nung sumuway po ang tao sa Diyos, doon po nag-ugat ang kasalanan. Kaya ang tao po, bawat isa po sa atin, nakatakda po mamatay. Hindi po natin mapipigilan mga minamahal ang kamatayan. Dahil ang sabi ng Bible, nakatakda po sa atin, bawat isa, na tayo po ay daratnan ng kamatayan. Bata ka man po, matanda, babae ka man po o lalaki, mayaman ka man po o mahirap, ang sabi ng Bible, ang bawat isa po sa atin ay daratnan po ng kamatayan. Right. Ang sabi nga po sa Hebrews 9:27, at kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Right. Daratnan po tayo ng kamatayan mga minamahal, at pagkatapos ng kamatayan, haharap tayo sa Diyos.
Dahil ang sabi ng Bible, pagkatapos ng kamatayan, tayo pa'y huhukuman. Amen. Dalawang uri mga minamahal na tinutukoy ng Bible. Kagaya po ni Lola Iding. Ito po ang kanyang kamatayan, ay physical po na kamatayan. Ito po ang ating katawang lupa na ililibing at babalik po sa alabok. Ngunit po ang pangalawang katipo. Ang sabi kasi po nila, pag namatay ka po dito sa mundong ito, rest in peace na daw. Pero ang sabi ng Bible, mga minamahal, pagdaratnan tayo ng kamatayan sa mundong ito, hukuman pa tayo ng Diyos. Harap po ang kaluluwa natin. Nung namatay po si Lola Iding, naiwan po ang kanyang physical po na katawan. Amen. Ito pong katawan po ito ni Lola Iding, hindi na po nakakaramdam to ng mga sakit o lungkot pag siya po'y patay. Dahil ang kaluluwa ng buhay po siya, naghiwalay na po yon. Ang sabi po ng Bible, pag namatay ang isang tao, pagpikit niya at pagdilat niya, kung saan man siya roroon, doon po siya tutungo. Huwag tayong maniwala sa mga sabi-sabi na ang kaluluwa ng patay ay mag-iistipa po dito sa mundong ito. Hindi na po yan. Dahil ang diablo po ay kayang mandaya po, na kayang gayahin ang mahal natin sa buhay para madala tayo sa kapahamakan ng impyerno. Ganyan po ang ginagawa po ng diablo, mga minamahal. Binubulag tayo sa kasalanan. Nabulag tayo sa tradisyon ng mundong ito. Mas naniniwala pa tayo sa tradisyon ng mga ninuno natin kaysa salita po ng Ginoo. Ang salita ng Diyos lamang po ang nagtuturo na mayroong katiyakan po ng buhay na walang hanggan na pagtungo sa langit, mga minamahal. Sino ba nang pagsabi dito na hindi tayo nagkasala? Amen? Lahat po tayo, mga minamahal, simula bata tayo dito, kahit hindi tayo turuan ng mga magulang natin, kaya natin kung magsinungaling sa magulang po natin. Tama. Nagnanakaw tayo, kahit hindi, siyempre, ikaw magulang ka, tuturuan mo anak mo magnakaw. Di ba masama po ba yan? Di ba masama ang turuan mo anak mo, magulang ka? Walang magulang nagtuturo ng hindi maganda sa anak, kundi nagtuturo ng maganda, hindi tinuturo yung masama. Kasi likas na po sa atin ang makasalanan po tayo. Kaya ang kasalanan po ay kaya ang taong makasalanan, mayroon pong kaparusahan sa apoy po ng impyerno na siyang ikalawang kamatayan. Mga minamahal, ang ikalawang kamatayan po sa apoy po ng impyerno. Ngunit mayroong ring buhay na walang hanggan na ibinibigay ang Panginoong Hesukristo sa mga taong sasampalataya. Doon po sa buhay na walang hanggan sa piling po ng Diyos sa langit po yung mga minamahal. Ang sabi ng Bible po nagtuturo na ang tao habang buhay po dito sa mundong ito ay maaari po nating matitiyak ang buhay na walang hanggan na pagtungo po sa langit. Amen. Pero nagkasala po tayo, ito po ang dahilan. Kaya ang tao ay hindi nakatiyak ng buhay na walang hanggan. Babasahin po natin ang Revelation 21 verse 8. Ito po ang dahilan, kaya po ang tao ay mapapahamak sa impyerno. Bubuksan ko lang po para malinaw po tayo. Revelation 21 o Pahayag 21 verse 8. Ito po ang dahilan kaya ang tao po ay mapapahamak sa apoy ng impyerno. Datapwat ang mga matakutin at sa mga di mananampalataya. Ito po ang di nananampalataya sa Panginoon Jesucristo na siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para po tayo magkaroon ng kaligtasan. Mga hindi po nananampalataya, yung mga hindi naniniwala sa salita po ng Diyos na si Kristo po ang paraan tungo sa buhay po na walang hanggan. Amen. At sa mga kasuklam-suklam, ito po yung mga suklam-suklam na babae sa babae, lalaki po sa lalaki. Yung po ang kasuklam-suklam na tinutukoy po sa Bible. At ang mga mamatay tao, at ang mga makikiapid po, yung nangangapit bahay po. At ang mga mangkukulam, yan, mga mangkukulam po. Yan po, yung mga mangkukulam po, sa diablo po yan. Yung talagang nagpapakulam, kinukulam nila ang tao. Kasi minsan may ginagawa nila ng ganyan para makuha yung lupa, mga maangkin yung hindi sa kanila. At ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, marami pong Diyos-Diyosan. Pwede rin tayo, mga minamahal. Pag hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, pwede rin tayo maging Diyos-Diyosan ng sarili natin. At sa lahat ng mga sinungaling ay matatamo ang kanyang bahagi sa lawa ng nagdiliyab na apoy na asupri na siyang ikalawang kamatayan. Mga minamahal, malinaw ang sabi po ng Biblia sa Pahayag 21 verse 8. Sa lahat ng mga sinungaling ay mayroong kapahamakan o parasuhan sa apoy po ng impyerno. Lahat ba dito hindi nagkapagsinungaling? Sino magsabi na hindi nagsinungaling? Di ba lahat po tayo nagkasinungaling? Kaya sabi ng Bible, lahat tayo mapapahamak sa apoy ng impyerno. Ang sabi ng Bible sa pahayag din po na pahayag 20 verse 15, 12 to 15, 14, 15 yun? Apo.
Sa pahayag 2014, ay 13 hanggang 15. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at impyerno ang mga patay na nasa kanila. At sila ay hinatulan bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. At ang kamatayan at impyerno ay inihagi sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At ang sino man ang hindi nasumpungang nasusulat sa aklat ng buhay ay ihagis sa lawa ng apoy. Kung hindi, mga minamahal, kung hindi matatagpuan po ang pangalan po natin sa aklat po ng buhay, ang sabi po ng Bible, lahat po tayo ay mapapahamak sa apoy ng impyerno na siyang ikalawang kamatayan. Right. Ang siyang ikalawang kamatayan, mga minamahal, sa impyerno po, araw at gabi tayo maghihirap pag tayo tumungo doon, magpakailanman. Dahil yun na po ang destinasyon ng tao pag namatay po tayo. Yun na po ang destinasyon. Dahil immortal po ang ating kaluluwa, mga minamahal. Ito nakakaranas ng sakit, ng lungkot, ng kahirapan nung magbubuhay po tayo. Haharap tayo ba ng araw sa Diyos, mga minamahal? Natitiyak ba natin ang buhay na walang hanggan pag tayo po'y darat na ng kamatayan? Ang sabi ng Bible, mga minamahal, maaari po nating matitiyak ang buhay na walang hanggan na pagtungo sa langit, mga minamahal. Ang sabi nga po sa Romans 5:8, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig para sa atin nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo namatay para po sa atin. May isang Kristo ang nagkatawang tao, 2,000 nakakaraan, mga minamahal, para akuin ang kasalanan mo, akuin ang kasalanan ko, para tayo po ay huwag mapahamak sa apoy po ng impyerno. Siya na po ang nagbayad, mga minamahal, ng ating mga kasalanan. Ang kailangan lang natin, mga minamahal, ang tagapin natin ang regalo na walang bayad ng Diyos sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang bugtong niya na anak, upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, sa mensahe po sa John 3:16, wala pong ginahanap na relihiyon. Tama. Wala kung anumang standard ng buhay mo ngayon, kung anumang kabutihan na nagawa mo ngayon. Ang sabi ng Bible, pag sumampalataya ka, kung handa ka magsisisi sa oras na ito, mga minamahal, ngayon ang oras ng kaligtasan mo. Pwede tayong darating ng kamatayan mamayang gabi, mga minamahal, bukas. Meron ba nakakalam bukas na ulan? Wala. O wala. Gaya rin ang buhay po natin, wala nakakaalam, kundi ang Diyos lamang. Yan. Maganda pong daratnan po tayo ng kamatayan na matitiyak po natin na sa langit po talaga tutungo ang ating kaluluwa. Dahil ang sabi ng Bible, sabi sa John 3:16, na ang sino mang sumampalataya, kung handa ka magsisi sa puso mo ng personal, na maniwala ka, na mapati ka, na si Kristo na ang nagbayad ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Namatay po siya, ipinako sa krus, inilibing, at pagkalipas ng 3 araw, mga minamahal, muli po siya nabuhay. Para mapatunayan niya na sino man ang magabaton sa kanya sugad, ang sino man magsisi sa kanya mga sala sugad, na handa siya magbaton sa Panginoong Jesucristo, ang sabi ng Bible, may katiyakan po ng buhay po na walang hanggan. Mga minamahal, hindi tayo may ligtas ng relihiyon natin o mabuting gawa po natin. Ang sabi po sa Ephesians 2, verse 8-9, sapagkat sa biyaya ng Diyos tayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito sa ating sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sa mabuting gawa upang ang sinuman ay huwag mapuri sa ating Panginoon. Hindi natin kayang pagmayabang ang kabutihan natin sa harapan ng Diyos. Dahil ang kabutihan natin, sabi sa Isaiah 64 verse 6, na ang ating kabutihan ay parang basahan lamang na marumi. Alam bakit? Dahil lahat po tayo ay nagkasala. Tama. Kahit gumawa ka ng 1,000,000, mabuti sa iyong kapwa, pag nagkamali ka ng isa, kasalanan ang makikita pa rin po sa atin. Tama. Dahil nasa buhay po natin talaga ang kasalanan. Pero kung handa ka magpapahayag ngayon sa oras na ito, mga minamahal, kung handa mong tanggapin si Kristo sa oras na ito, matitiyak mo ang buhay na walang hanggan. Kung handa ka magsisi at magpakumbaba sa oras po nito. Sabi nga po sa 1 John 9, sabi nga sa 1 John 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan ng tapat at banal, siya tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at siya tayo hilinisin sa lahat po ng ating kalukuan. Mga minamahal, walang ibang paraan o daan tungo sa buhay na walang hanggan, kundi sa pangalan lamang po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga po sa John 14:6, at sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang sinumang di pa roon sa Ama,
kundi sa pamagitan lamang po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagsisisi mo ng personal sa Diyos, mga minamahal, alam mo mga minamahal, yung mga puso nyo, hindi ko nakikita po yan. Pero ang Diyos na siya may dalang po sa atin, alam ng Diyos kung handa mo tanggapin siya ngayon sa oras po na ito. Amen. Ito po si Mama Ideng, mga minamahal, sa biyaya ko sa Ginoo, gimbato niya si Kristo bilang sa diri na Panginoon at tagapagligtas. Kaya masaya po kami, hindi kami nalulungkot na nawala po ang lula namin. Dahil alam po namin na tunay na nanampalataya po ito sa Panginoong Hesukristo. Nasa langit po itong lula po namin. Amen. Masaya po siya, nakahiga po siya, masaya po siya. Kasi alam niya, iwinaksin na yung kasalanan sa puso niya. Amen. Alam mo mga minamahal, sa mga magulang po, dapat maging ihemplo tayo ng mga anak po natin. Kailangan natin ng relasyon kay Kristo. Na tayo magpapakita sa mga anak natin na habang lumalaki sila, na may takot sa Diyos. Na makilala nila ang tunay na kaligtasan. Tanging si Kristo lamang. Hindi sa relihiyon, sa mundong ito, hindi ko sa mga tradisyon. Kundi ang sabi ng Bible, tanging pangalan ni Kristo lamang po ang mga pagdadala sa buhay po na walang hanggan. Dahil sa kanyang kamatayan, ang kanyang dugo ay dumanak sa krus para ang tao po, ang sino man magsisisi at sasampalataya sa oras na ito, may kapatawaran po ng kasalanan. Amen. Mga minamahal, kung nais po natin tanggapin si Kristo po sa oras na ito, wala nang bukas mga minamahal, wala nang mamaya, kundi ngayon na. Magandang daratnan tayo ng kamatayan bukas sa susunod na araw mga minamahal. Matitiyak natin po ang buhay po na walang hanggan. Amen. Sana mga minamahal, ito po, ako po ay mananalangin sa oras sa gabi pong ito. Ito po ay panalangin na ako mo sa iyong sarili itong panalangin, ito ay personal mo na panalangin sa Panginoon. Na buksan po natin ang puso po natin mga minamahal. Na magsisi tayo ng tuod sa Ginoo. Nabatunan natin si Kristo sa oras na ito. Pag tayo daratan ng kamatayan mga minamahal, matitiyak po natin ang buhay na walang hanggan. Sabayan niyo po ako sa panalangin ng magtanggap sa Panginoon. Ang panalangin na po ito, hindi po ito makapagliligtas sa inyo, kundi yung personal yun na pagtuod sa Ginoo. Kayo na makapagligtas sa sarili yung personal yung relasyon sa Diyos. Kung tayo tunay ka mo nagapati na si Kristo na nagbayad ng mga kasalanan. Tayo po yumako at pumikit, tayo po manalangin sa Panginoon. Sa panalangin ito mga minamahal, ariin mo itong panalangin, natanggapin mo si Kristo gayud sa matuod sa puso mo. Hindi ko naman mga minamahal nakikita ang puso nyo, pero ang Diyos lamang na siyang may likha sa atin, ang siya nakakita kung tunay mong tatanggapin si Kristo sa oras po nito. Tayo po yumako at pumikit, tayo po manalangin sa Panginoon. Ama namin Diyos na dakila sa lahat. Salamat Jesus sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Patawad Panginoon sa aming mga kasalanan. Nagsisisi po ako na ako po ay makasalanan at hindi ko po kaya dalhin ang aking sarili. Ngunit salamat Jesus sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ako ay tunay na nanampalataya sa oras na ito, natanggapin ka bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Pumasok ka po sa aking puso at tanggapin mo kami at isulat mo ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Niniwala kami, Panginoon, na ikaw siyang namatay sa krus ng Kalbaryo para po sa aming mga kasalanan. Tiyatanggap ka po namin sa aming buhay, sa aming puso, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Mga minamahal, kung tunay mong tinanggap ang Panginoong Hesus, ang sabi ng Bible, mayroon pong kapatawaran ang iyong mga kasalanan. Kung tunay ka magsisisi ngayon sa oras na ito mga minamahal, ang sabi ng Bible, mayroon kang karapatan bilang tawaging anak po ng Diyos. Mga minamahal, ang sabi ng Bible, lahat po tayo hindi anak ng Diyos. Pero lahat tayo nilikha po ng Diyos. Ang sabi nga ng Bible, mga minamahal, ang kasalanan, ang siyang naglayo sa atin, sa Diyos. Kaya ang sabi ng Bible, kailangan po natin magbalik loob sa ating Ama na sa langit. Kasi nung tayo wala sa Diyos, mga minamahal, ang Ama natin ang Diablo. Dahil ang anak ng Diablo ay namumuhay sa kasinungalingan, hindi sa katotohanan. Amen. Dahil ang sabi ng Bible, pag ikaw ay anak ng Diyos, pag ikaw ay anak ni Kristo, ikaw ay lalakad sa katuwiran, sa pamagitan lamang po ng salita ni Kristo. Na tayo susunod lamang po, ayon lamang po sa kanyang mga salita. Dati mga minamahal, ito sasabihin ko sa inyo, ako dati sinungaling din akong tao. Manginginom po akong tao. Nag-iuso din po ako, pero salamat sa Diyos na ako po ay binago
binago po ako ng Diyos. Dahil tanging salita na Diyos, tanging salita lamang ni Kristo mga minamahal, ang tunay na mapagbabago ng buhay po natin, hindi yung kayamanan. Tama. Kahit mahirap kami mga minamahal, sapat na kami na, kahit mahirap kami dito, pero may langit, may kayamanan sa langit na hindi nauubos. Sabi nga ng Bible, mas maganda mag-imbak ka ng kayamanan sa langit, huwag sa lupa. Kasi maganda ako yan, sa paligid lang po yan. Right. Totoo po yan. Pero ang sabi ng Bible, pag ikaw mag-ipon ng kayamanan sa langit, pag namatay ka, sa lang yan. Mayroon kang karyan sa langit, mayroon kang bahay sa langit. Yan po ang sabi ng Bible. May mga patunay, mga minamahal, kung tinanggap mo si Kristo sa oras po na ito, ang sabi ng Bible sa John 1:12, dadaplat sila ng pagsampalataya sa kanyang pangalan, ay sila lang ang pinagkalooban ng karapatan bilang tawaging anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay na pagsampalataya sa kanyang pangalan. Kung nanampalataya ka sa oras nito mga minamahal, kung talagang matuod ka, nagasisi sa puso mo, naging bata mo si Kristo sa buhay mo, ang sabi ng Bible, ngayong oras na to, na nagkaroon ka ng relasyon kay Kristo. Amen. Tinatawag ka na kanyang anak. Kasi sabi ng iba, kasi lahat naman tayo anak ng Diyos eh. Ba't yung iba nang lalamang sa kapwa? Ba't yung iba nagsisinungaling? Ba't yung iba pumapatay ng tao para lang makamtan, makuha yung mga kayamanan? Hindi po ganyan ang anak po ng Diyos. Dahil ang tunay na anak ng Diyos ay mabuti ang puso, sumusunod lamang sa kanyang ama na nasa langit. Alam naman na mahal yung time na tinanggap ko si Kristo, yung binago ako ni Kristo, yung dating buhay ko na mahirap na po magsinungaling kasi alam mo bakit? Kasi may relasyon ka na kay Kristo na babagabag na yung puso mo. Kasi ang sabi ng Bible, pagkasampalataya ka sa Kanya, yung ating katawan, ito po ay templo na buhay ng Diyos. Yes, right. Mananahan si Kristo, tinanggap ng tunay si Kristo, mananahan ang banal na Espiritu ng Diyos sa buhay po natin. Tama. Ang iba kasi pag sinabi church, yung building, hindi po, kundi yung mga taong ligtas na nanampalataya kay Kristo, yung buhay. Ito katawan po natin. Tayo po ang templo na buhay ng banal na Espiritu po ng Diyos. Kung tinanggap mo si Kristo ngayon, mga mahal, salamat sa Panginoon. May karapatan ka ng tawagin na anak ng Diyos. May kapatawaran ang iyong mga kasalanan at may katiyakan ka ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, hindi ako nangangago sa inyo, kundi po ang salita ng Diyos. Kung naniniwala ka sa salita ng Diyos, parehas lang po tayo na nanampalataya. Walang masama na maniwala tayo sa salita ng Diyos, mga minamahal. Ay paano kung matuod din eh? Na pag namatay kita ng impyerno gali, tapos nito nagtuog kay Kristo na sila makapagligtas, tulas kita. Sa mundo ito, naninigurado na kita eh, na habang kita ng gutuman dito eh. Tama po ba? Tama. Yung iba, mamatay-matay nakakahanap buhay, ayaw na magutuman kasi ayaw magutuman yung mga anak niya eh. Amen? Pero, maganda sigurado rin po tayo pag namatay tayo sa lahat kita God makadto. Kasi ang sabi ng Bible, may kasiguraduhan habang nabubuhay kita. Ang kailangan mo lamang minamahal, magtuod kay Kristo, manampalataya, maniwala sa kanyang salita, na tanging si Kristo lamang po ang may buhay na hanggan at siya nagbibigay po sa mga taong sasampalataya po sa kanya. Muli, maraming salamat po sa oras po na ibinigay nyo, na sana po tunay po tayo nagtanggap sa pangalan po nating Panginoon. Ang sabi po ng Bible, may kaligtasan po ang bawat isa po sa atin. Maraming salamat at tayo po manalangin muna po bago tayo magwakas po. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat Panginoon sa buhay ko na ginamit mo Panginoon. Alam ko Panginoon na wala rin mo akong kapangyarihan, ngunit salamat sa iyo Panginoon na ako po ginagamit sa mga pinsanin ko po, tiyahin, mga lalahin ko po Panginoon, na magamit ang buhay ko, na maibahagi ko rin Panginoon ang aking natanggap galing sa iyo, na malaman din nila ang katotohanan Panginoon na mayroong buhay na walang hanggan. Huwag po mapahamak ang bawat isa po sa amin. Natanggapin ko nila Panginoon sa matuod, sa puso nila, na bilang Panginoon at sa iyong tagapagligtas. Salamat Panginoon sa oras na ito na aming nagamit, na sana Panginoon kumilos ka sa bawat isa sa mga anak mo. Kung tunay talaga sila nanampalataya Panginoon, sila po ay mananampalataya ng tunay sa iyo. Maraming salamat po Panginoon, at patuloy mong ingatan ang mga uuwi sa bawat isa sa kanila Panginoon. Bigyan mo sila Panginoon ng pinansyal na pangangailangan sa bawat isa. Pagalingan Panginoon na may karamdaman Panginoon. Alam namin Panginoon, ikaw lang isang tunay na mapagpapagaling sa bawat isa. Gamitin mo po yung mga gamot na ititake po nila sa may mga sakit po, at pagpalain mo po ang bawat isa. Kung sino man po ang tumanggap sa iyo Panginoon, ikaw lang po ang nakakalam.
Maraming salamat po. Sa iyo namin po binabalik ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Maraming salamat po sa oras po ninyo.